Hindi nga. Si Marilyn yun, yung sinasabi ni Dave na nagtatari din nino isang araw. O anong plano mo? Ngayon, nakikita na kami ni Marilyn ulit. Gagawin ko ang lahat para magkausap kami. Gusto kong malaman, once and for all, ano ba talagang lagay ko sa kanya? Mahal pa ba niya ako? Marilyn, hindi mo ba kakausapin si Jerome? 2 oras na siyang naghihintay. Wala nang lugar si Jerome sa puso ko. Hindi mo dapat sa akin sinasabihan. Sabihin mo sa kanya. Jerome, wag na tayo maglokohan. Alam ko naman kung bakit ka nandito eh. Dahil gusto mong maambunan ng yaman ng mga Carbonell. Kasabay ba ng pagbabago ng mukha mo? Pagbabago ng puso mo? Oo. Sa tingin mo ba, nababagay ka sa isang katulad ko? Umalis ka na lang. Hindi naman ako nagsinungaling kay Nay Perlita. Mas pinili ko lang na hindi sabihin sa kanya na bumalik si Marilyn. Bakit ba napaka-importante sa'yo na makuha yung loob ni Aling Perlita? Naagaw na sa akin ni Marilyn yung dati kong buhay, kaya hindi ako papayag na pati ito makuha niya sa akin, yung sarili kong ina. How long can you keep the two apart? At si Marilyn, nasa resort lang. Anong sabi mo? Nandito na si Marilyn? Sinabi na sa akin ni Darlene ang totoo. At kahit ano pang maging itsura mo, alam kong ikaw ang anak ko. Anak, bakit ka nagkakaganyan? Bakit? Ano bang gusto niyong maramdaman ko? Matawa ako na pinagpalit yun na ako kay Darlene? Anak, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko, Nay. Naiintindihan ko. Di ba si Darlene na nga yung pinili mo? Total, siya naman talaga yung tunay mong anak. Naiintindihan ko na siya ang gusto mong makasama. Kung tutusin, dapat nga magpasalamat pa ako sa inyo. Dahil ibinalik niyo ako sa tunay kong pamilya. Tingnan niyo ako ngayon. Mayaman ako. Maganda ako. Kasi kung hindi niyo ako binalik sa kanila, hindi ko makukuha lahat ng to. Kaya maraming salamat, Aling Perlita. Maraming salamat. Marilyn, sandali lang. Magpapaliwanag muna ako sa'yo. Ano na naman kasinungalingan ito? Perlita? Ano na naman ang ginagawa mo rito? Si Darlene nasa'yo na. Si Marilyn tunay na Carbonell. Tapos ang usapan, halika na. Gusto ko lang ho ipaliwanag sa kanya kung ano nangyari at gusto kong makita siya at... Enough! Tama na. Kung nagpunta ka rito para humingi ng pera kay Marilyn, ipadadala ko na lang sa inyo. Magkano bang kailangan mo? Kahit kailan hindi naging importante sa akin ang kayamanan, alam niyo yan. Gusto ko lang makita at makausap ang anak ko. Nakita mo na. Nakausap mo na. Uwi na. At hinihintay ka na ng tunay mong anak. Tessie. Madam. Halika na, halika. Marilyn. Narinig niyo po ang lola ko. Umalis na lang kayo. Halika na. Halika na po, Aling Perlita. Sige na, Tessie. Ikaw nang bahala dyan. Opo, madam. Anong problema kung nag-uusap si Perlita at si Marilyn? Hindi mababago nun yung totoo. Ikaw, anak ka ni Perlita, si Marilyn, isa na Carbonell. Tagal ko kasi nag-effort para mahalin ako ni Nay Perlita. Alam mo yan. Tapos ngayon babalik si Marilyn, agawan niya na naman sa akin si Nay Perlita. Hala! Eh, balik-balik na rin naman ang mundo kahit ano pang gawin eh. Hindi maaagaw si Marcy sa'yo, ikaw pa rin ang anak niya, ano ka ba? Oo nga, pero alam naman natin na mas tinutuloy niyang anak si Marilyn kaysa sa akin. Oo? Oo naman eh. Tama na yan. Alam mo... Nay? Oh, Nay, anong problema? Ano ginawa sa'yo ni Marilyn? Ayaw niya na sa akin. Ayaw niya akong kausapin. Ang kulit niyo naman kasi, Nay eh. Sinabi ko na sa inyo na nagbago na siya. Kinalimutan niya na kayo. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na rin siya. Tsaka nandito naman ako. Ako yung anak mo, diba? Mahal naman kita eh. Kaya ako na lang yung mahalin ninyo.
Are you alright, Apo? Yes po, Lola. Huwag ka nang masyadong sumimangot. Huwag mong kinukunot ang noo mo at naiiwan ang linya. Kasi di ba, artificial lang yan, magiging permanente yan. Lola, pwede po bang bumalik tayo ng Maynila? That is exactly the plan. Mayroon lang kaming inaayos ng daddy mo ng mga importanteng bagay dito. You're not gonna see that ugly woman again. Actually, hindi ko nga alam kung bakit balik pa ng balik dito ang pangit na yan. Matapos kang ipagpalit kay Darlene? Kasi nabalitaan na niya na maganda ka, mayaman, bongga. Gusto niyang umambon sa grasya mo. Huwag kang papayag magpaloko doon, ha? Lala, pwede po magpahinga na po ako. Medyo napagod po ako ngayong araw eh. That's good. Magpahinga ka ng maaga para beauty rest. Sisimangot, ha? Okay, love you, Apo. I love you din po. Good night. Tanggal ng makeup, yan, mabuti. Apo. Mama, sa tingin ko, mas makakabuti kung mauna na kami ni Marilyn sa Maynila para hindi na sila magkita uli ni Perlita. No. Ayokong mawalay sa akin ang apo ko. I can take care of Marilyn. Pero, Mama... Pero ano? Good night. Mithi ko'y nabuhay sa munting Higit sa panlabas na anyo, ang sukatan ng tunay na kagandahan ay ang kabutihan ng loob. Kaya para sa akin, ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Isa lang mapapangako ko sa'yo. Ano man ang mangyari, hindi ka mag-iisa sa buhay kasi nandito si Nanay. Langit na mithi minsay kubli, may panahong ito'y makakamit. At sa ngayong hindi ko pa tanaw, pangarap na hiling. Kung alam lang ni Nanay. Alam mo, Harry, miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na siya, yung gustong-gusto ko na siyang yakapin. Pero kasi... sama pa rin ang loob ko sa kanya. Kasi pinagpalit niya ako kay Darlene. Naintindihan ko naman eh. Naintindihan ko, alam ko yun na anak niya si Darlene. Yun yung tunay niyang anak. Pero kasi, sa loob ng 18 taon, ako yung inalagaan niya, ako yung itunuring niyang anak. Bakit gano'n na lang kadali para sa kanya na iwanan ako, nakalimutan ako lahat na pinagsamahan namin dalawa? Marilyn, huwag ka na umiyak. Alam ko naman na malito nararamdaman ko na nagsaselos ako. Nagtatampo ako na ito si Darlene. Siya yung
naglalambing kay nanay, nilalambing niya si nanay. Gusto ko ako yun eh. Ako yung masaya. Ako yung masaya kasama ni nanay. Gusto ko ako yung nandun. Kamusta ba kayo ng doktor mong ina? Okay naman si Ma'am Giselle. Okay si Mami. Pero aaminin ko, hindi niya mapapantayan ang nanay ko. Sorry ah. Okay lang yun. Ang ganda-ganda mo pero iyakin ka. Naalala ko tuloy yung kaibigan kong si Marilyn. Iyakin. Makulit. Niloloko mo naman ako eh. Hindi ah. Nagsasabi naman ng totoo. Natutuwa lang ako kasi nagbago na yung itsura mo. Pero napatunayan ko, ikaw pa rin dati kong kaibigan. Mabuti pa lumabas tayo. Ano tayo na movie? Para naman kahit sandali malimutan mo yung mga problema mo. Uy, maganda? Ano klaseng maganda? As in, maganda. Maganda. Para siyang ibang... Noy, maganda siya. Yun na yun. Maganda. Ano bang di mo naiintindihan? O, edi mas bagay na kayo ngayon. Maganda siya. Wapo ka. Ayos. Hindi ganun kadali yun. Sinubukan ko siyang kausapin pero ayaw niya. Yun lang. Kasama ng pagganda ng mukha niya, nagbago rin yung ugali niya. Hindi naman. Siguro galit pa rin siya sa nangyari nun. Anong hindi? Eh talagang nagbago si Marilyn, no? Kahit na si Perlita, pinagtabuyan niya sa resort. Eh gusto lang naman mga musta ng tao eh. Alam mo, wala talagang utang na loob yung babaeng yun. Hindi lang eh. Bago na talaga si Marilyn. Hindi na siya yung nakilala natin dati. Manda nga siya. Sumama naman yung ugali niya. Parang ikaw. Wala. Nice flowers. Agaw ka na ba talaga, Marilyn? And who are you with? That Harry? That reporter? Ayaw mo bang makipag-date sa apo ni Congressman Valdez? Bagay kayo nun. Pero Lola, magkaibigan lang po kami ni Harry. Ganyan din ang sabi ng lahat. Alam mo, ang mga lalaki kapag dinedate ka, ibig sabihin, type ka. Pero sa bagay, okay na yung reporter na yan kaysa dun sa hampas lupa. Dalhin mo ang driver, huwag magpapagabi. Apa, Lola? Tessie. Ma'am. Bella. You know what? Sobrang cute nung apo ni Congressman Valdez. Ang dami kayong nakakagusto doon. I'm sorry, Allison. Madami pa kasi akong gagawin eh. Excuse me. Marilyn, hanggang ngayon ba, nagtatampo ka pa rin sa mga nagawa namin sa ni Darlene before? That's so like yesterday. I mean, look at you now. You're so pretty. Tayo mga rich and pretty girls ang dapat nag-hang out together.
Actually, I don't want to hang out with Darlene anymore because she's so clingy and needy. Naawa na nga ako sa kanya minsan kasi wala naman siyang ibang kaibigan kundi si Jerome and that Nonoy guy. But between the two of us, I'd rather be friends with you. Ibig mong sabihin, magkaibigan lang talaga si Jerome tsaka si Darlene? Yeah. Inis na nga si Darlene kasi na-friendzone siya ni Jerome. So, are we gonna be friends now? Hanggang ngayon si Marilyn pa rin. Hindi mo ba gets? Ayaw niya sa'yo. Alam mo, okay na sana eh. Okay na tayo eh. Tapos biglang dumating na naman si Marilyn, tapos guguluhin niya na naman tayong lahat. Ano sinasabi mo? Pag meron si Marilyn at lahat kayo hindi makaget over sa kanya. Ikaw, si Nay Perlita, bakit Jerome, nandito naman ako eh. Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Kaibigan lang tayo. Pero pwede naman natin baguhin yan eh. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan, Jerome? Total, kinalimutan ka na naman niya eh. Dito naman ako, Jerome eh. Pwede naman tayong bumalik sa dati, di ba? Kasi, Jerome, hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ay, sus! Nandito lang pala kayong dalawa. Anong meron? Manlilibre si Chef Andy. Tara na. Baka, sa susunod na lang, kailangan ko umuwi eh. Ako mag-check pa ako ng inventories. Kayo na lang. Baka KJ. Tara na! Dali na, baka magbago pa isip ko eh. Ngayon na ako malilibre. Halika na. Minsan lang to. Ay, nako, huwag kang masyadong maano Halika dyan. na. Ay, nako. Ay, lumalaban pa. Dali na. Tara, Darlene. Darlene! Come on! Dali na, kaya naman ng pilitin. Buti na lang, pinayagan ako ni Lola na manood tayo ng sine. Nag-enjoy talaga ako. Alam mo, obvious, iyak ka nga na iyak kanina eh. Uy, hindi kaya ako umiyak kanina. Huling-huli ka na, huwag ka na mag-deny. Ano ka ba? Siguro sa ibang parts. Kasi nakakayak naman talaga. Hindi ka ba na-touch? Pero, galing no? Buti pa sa sine, may happy ending. Teka lang, bakit? Yung buhay mo ba hindi happy ending? Parang si Cinderella. Naaminin ko na masaya ako. Masaya ako kasi hindi na ako pangit. Meron akong pamilya. Meron akong lola na sobrang minamahal ako. Pero alam mo yun, handa akong ipagpalit lahat ng yun kasi noon, mahirap lang ako. Pangit ako. Pero masaya naman ako kasi kasama ko yung nanay ko. Akala ko ba kaya tayo nanood ng movie para makalimutan mo yung mga problema mo? Ito na ang food. Yan. Yes, kain ka na. Hari, salamat nga pala. Kasi ang dami na nagbago sa buhay ko. Pero ikaw, hindi ka pa rin nagbago. Ano ka ba? Kahit nagbago yung itsura mo, ikaw pa rin yung Marilyn na kaibigan ko. Kain na nga tayo. Maganda ba yung bagong Marilyn? Ano itsura? Maganda. Mas maganda kay Darlene? Ewan ko. Ano? Maganda? Ano? Wala bang picture? Ano, pumuti? Tumangos yung ilong? Hindi na yung... Basta maganda. Pero iba na rin talaga yung dating. Ay! Kaya siguro nagbago ugali niyan kasi nga gumanda na. Eh di ba ganyan yung nangyari kay Giselle? Hala! Alam mo, yan yata yung sumpa ng mga magaganda eh.
Di ba? Pag maganda, pumapangit yung ugali. Pero hindi rin, ha? Kasi ba't ako? Maganda naman ako, hindi naman pangit yung ugali ko. Kasi natural yun. Ito si Marilyn tsaka si Giselle, bigayan ni Lord. Oo, ni Dr. Lord. Pero alam mo, Mars, hindi pa rin ako naniniwala dyan sa mga pinagsasabi mo eh. Dahil alam mo, hindi pwedeng basta nalang magbago ugali ni Marilyn dahil pinalaki ko yung batang yun ng maayos. Uy, bakit? O, sino nanay ngayon? Di ba si Giselle? Ano nangyari kay Darlene? Nga pala, saan yung blatinela mong anak? Ayun, kasama yung mga taga-restaurant. Mandelivery daw kasi si Chef Andy. Chefy? Inis naman ako dyan. Cute-cute na, galante po. Inis mo sa kanya. Okay na rin yun. At least, nakaka-relax si Darlene. Kasi alam mo, magmula nung dumating yan si Marilyn, stress na yan. Ewan ko naman dyan kay Darlene. Siya na nga itong lumaki ng maganda, tsaka mayaman, tapos siya ito na-insecure kay Marilyn ngayon. Labo, di ba? Ewan ko nga ba, Mars? Bakit kailangan ba niya magkaganon? Kaya nga, yan nga iniisip ko. Tahimik na yan si Darlene nung wala dito si Marilyn. Ewan ko na naman. Para bang pinagtadhana na talagang magkikita sila lagi. Para bang sila na yung magiging magkaribal buong buhay. Alright! Wow! Oh, yes. Chef, okay itong bar na napili nyo, Ha? Pang mayaman talaga. Mukhang malaki talaga kinita ng restaurant natin. Alay, talagang dito lagi. Order ka na order din ha? Ha? Doon. Baka tayo mong gamis. Okay, titulok sa mga sunod na rin. Ikaw saga. Kumakilala ko are. Gawin check na. Oo, ano rin? Hirap naman na. Order tayo. Waiter! Ay, order ka na order ha. Gusto ko yung Jaeger. Ayos sa music, oh. Yung Jaeger nga, Jaeger. Ano kayo naman? Beer. Beer tayo. Beer ka. Ay, maganda din eh. Gaganon-ganon dito. 3 beer. Yun muna. At mamaya kami order ng pulutan din. Chef, baka pwede sa iba na lang tayo. Alis na naman. Andito na tayo eh. Ano ga? Ano may problema ga? Ano? Hindi, wala. O, kung walang problema, edi wala tayong dahilan para umalis. Order tayo. Ay! Waiter. Ga, ayos din yan ah. Oo. Dami chicks. Kinamay ko yung chiga, sorry. Ano pa ba? Okay lang yan. Nakakatawa ka nga panoorin kasi parang sarap-sarap ka sa kinakain mo. Sarap naman talaga eh. Tsaka kasi kapag kasama ko si Lola, palaging dapat prim and proper. Alam mo yung mga kubyerto sa gagamitin mo sa bawat pagkain na ihahain sa'yo. Ganito siya. Marilyn, bumalik lang tayo sa Pilipinas. Kalimutan mo na lahat ng tinuro ko sa'yo. Ganon siya. Yung mga ganon-ganon sa akin. Ay, hindi ako nagiging ako kapag kasama ko siya. Kasi laging bawal ng ganito, ganyan. Parang sarap kasing gumalaw na walang nanonood sa'yo. Yung ginagawa mo lahat ng gusto mo na walang pumupuna ng mali. Yung walang gumagana sa'yo. Basta ako ang kasama mo. Kahit anong gusto gawin mo, okay lang sa akin mo. Alam mo, Marilyn, hindi ako magsisinungaling. Nagaganda ako sa itsura mo ngayon. Kahit na dati, alam mo naman yung nararamdaman ko para sa'yo, di ba? Marilyn, hindi pa rin babawi na nararamdaman ko para sa'yo. Kaya ako papayag ka sana. Gusto ko sana ituloy yung paniligo sa'yo. Sa aking pag-iisa
Jerome, ano bang ginagawa mo? Bakit ka nagkugulo? Ano ba problema mo? Ikaw, kahit ilang beses kong subukan nakalimutan ka, ikaw pa rin yung mahal ko. Alam mo, pareho lang kayo ni Jerome eh. Ano bang meron si Marilyn na wala ako? Natural lang na maraming lalaki magkakagusto sa'yo. Pero ang tanong, dapat marunong kang pumili kung sino magiging boyfriend mo. Inagaw na nga ni Marilyn yung dati kong buhay. Tapos ngayon yung mga natira sa akin gusto niya rin kunin. Hindi na ako papayag na eh. Hinding-hindi na. Minahal kita nun. At mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kung tatanungin mo, mas okay naman sa akin yung Harry kesa dun sa Jerome. Marilyn, you know how much I hate that guy. Tigil lang, hindi ako sinasabing mahal mo pa rin ako. Tama na, Jerome! Tama na!